Ang Panginoon, isang mawalan na araw sa ating lahat mga kapatid, isang karangalan at pagpapakababa muli na ang pagbulay-bulay, pagbabasa ng salita ng Diyos ay ito yung magiging paligtasan at pag-asa natin mga kapatid. Praise God. Kaya kumusta po ang lahat mga kapatid? Sa aklat ng Lucas chapter 17 verse 20. Praise God. Magbabasa lamang tayo mga kapatid. At palibhasa ay tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos, ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi pa parito na magpapakita. Sino ba yung mga Pariseo mga kapatid? Dapat ganun tayo magsaliksik ng Biblia na kilalanin natin ito yung mga taong ito. John chapter 1, sabi doon, verse 3, chapter 1. Chapter 3, verse 1. John 3. Verse 1. Ito, may isang lalaki na sa mga Pariseo na nagangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Sabihin, mga matataas ang katangkulan ng mga Pariseo, mga kapatid. Sa kanilang panahon, ito, pinuno ito, si Nicodemo, mga kapatid, ng mga Jews, mga Hudyo. Kaya, noong panahon ni Kristo, balik mo doon, Brother Gideon, talagang sila itong mga matatapang na magtanong, matatapang na questionin yung pangangaral ng ating Panginoon sa panahon nila mga kapatid. Sino ba sa atin yung may pagka-Pariseo mga kapatid? Maganda naman, at least nagtatanong ka, nalalaman mo yung mga bagay na Pastor Efren parang nung mga panahon na parang gusto mo magtanong din yung mga puro, mga ganon. Talagang wala, nahiya ako talagang hindi ko kinakayanin. Sino ba naman ako, samantalang mga manggagawa na talagang parang mga ganoon din mga kapatid na may katabangan yung pagtatanong. Ang kaharian, sabi niya, kailan darating ang kaharian? Sinagot niya sinabi ang kaharian ng Diyos ay hindi pa parito na magpapakita. Itong kaharian, mahabang pag-aaral din yan mga kapatid. Basta ang halaga sa ating pag-aalam, ang kaharian ay hindi natin makikita na mababa, kundi nasa atin na mga kapatid. Nandoon sa sino. Pero pagkat natin ang Panginoon, parang ayaw nyo eh. Parang ayaw nyo eh. Ang bansa sa Israel, Holy Land. Ngayon sa atin na yun, Holy Place. Ayaw nyo ba yun? Amen. Di ba? Kaharian ang pinag-usapan. Mahabang pag-aaral ba yan? Verse 2, ituloy natin. Verse 23, tuloy lang yun. 21 pala. Na sasabihin man nila narito o nariyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. 23. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang mga araw na hangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao at hindi ninyo makikita. Baba mo. At sasabihin nila sa inyo, nariyan, narito, huwag kayong magsiparoon, ni magsisunod man sa kanila. Sabi niya doon sa pan, ang kaharian ay nasa sa atin. Paano nangyari yun? Nasa loob ninyo. Sigurado ba kayo, mga kapatid? Sa akin sa akin lang itong opinion. Hindi ko alam kasi may mga maraming magpapaliwanag. Tignan mo doon sa 21. Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Yung narito, sapagkat narito, sa kasaysayan ng iglesia ito, marami nang pumaroon kasi nandoon yung kaharian na hindi ko alam
Naiintindihan niyo ba ako? Marami nang nawala kasi hindi sila naging firm o matatag ang kanilang pananampalataya sa tinanggap nilang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya pumaroon na sila. Wala na sila, hindi na natin sila kasama. Minsan sa tao, sasabihin, maraming mandaraya mga kapatid, mag-ingat kayo. Sabi ng mga leader, oh, narito na ang kaharian. Kilala niyo yung nagtayo ng kaharian sa Davao? Mga kapatid? Oh, hindi, sa Davao. Meron pa. Si Kibuloy. Oh, may maliit na yung kaharian niya ngayon. Hindi na maluwang kagaya ng dati mga kapatid. Limited na yung kaharian niya. Eh, iba kayo, ligtas siya ng anghel. Alam niyo ba kung anong dadalhin ng anghel sa kanya? Eh, kayo lang mag-isip, hindi ko alam anong nasa isip niyo mga kapatid. Nasa loob ninyo, sa akin lang mga kapatid, ang paniwala ko dito, dahil nga sa mga aral na dumating sa iglesyang ito, we are making a place where a holy place, banal na lugar. Kasi ang sabi ng Biblia, pagdating sa kaharian, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And His righteousness. Kaya nga, pag manalangin kayo, sabi niya, dumating nawa ang iyong kaharian sa amin. So, ibig sabihin, mga kapatid, nasa loob ninyo, ngayon, sa panahon natin, we are making a kingdom of God. Sa pamamagitan, sa anong paraan, nasa loob ninyo, yung salita ng Diyos, mga kapatid, na sinasampalatayan natin, mga kapatid. Sapagkat kung wala ang salita ng Diyos, bakit pupunta kayo doon? Bakit pa tayo pupunta doon? Bakit maganda naman ang buhay sa mga lugar natin? Ituloy natin mga kapatid. 24 na tayo. Sapagkat gaya ng kidlat na pag-islap sa isang panig ng silong ng langit ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit. Gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang karuan. Hindi kaya ang clear ito? Mga kapatid. Verse 25. Datapwat, kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itinakwil ng lahing ito. Tapos na mga kapatid. Tapos na yan. Nagbata na, pinako na sa krus. Tapos na, verse 26. At kung paano nangyari sa mga araw ni Noe, ay ganoon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. 27. Sila'y nagsisikain. Ito mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo, sa kanilang panahon, magkaroon lang kayo ng pagkain at pananamit ay sapat na. Sabi niya. So, ibig sabihin, yung nagsisikain, nagsisiinom, yan ang problema, main problem ng tao nung unang panahon pa lang hanggang sa ngayon. It does not mean na pagkain na kain lang, yung kinakain natin, yung pinapasok sa ating katawan. No. Yung pagkain, it is lahat yan. Hindi nyo ba alam na yung inyong mata ay kumakain din? O hindi nyo alam yun, ha? O, sinong may gusto ng magagandang bahay? Sinong may gusto ng magagandang sasakyan? Nabubusog ba kayo pag nakikita nyo yung sports car o yung mamahaling sasakyan? Nabubusog ba kayo? Di ba? Ganon. It is not all about yung iniinom natin, yung kinakain natin. Sapagkat ang kabuuan ng ating katawan, mayroong necessity. Yung pangangailangan. Hindi lang naman pagkain. Hindi lang naman pag-inom. Sino bang tao ang walang pangarap sa buhay na ito? Hindi ko alam. Siguro yung mga is not normal na hindi nila naunawa o naintindihan yung mga bagay. Dito, sabi niya, continuous yung pagkain, nagsisikain. Ito, nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok sa taong si Noe at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Alam niyo mga kapatid, ano bang iniisip niyo ngayon? Ano bang pangarap niyo ngayon? Ano bang nasa puso niyo ngayon? Yung bang pagkain? Yung bang pag-inom?
Yung ba yung pag-aasawa, sa mga dalaga na nakatingin sila sa akin na parang nakangiti sila, mga kapatid ako. Kami, natapos na kami. Minsan, sinasabi, narinig nyo doon, narinig nyo, ang sinabi ba si Pastor Efren na saka na lang mag-asawa pag sa millennial lang. Meron pa ganang sabihin, pero ay, hindi mapigilan Yan nakasulat. Ay, hindi mapigilan, mga kapatid. Parang mahirap. Ibig kong sabihin, mga kapatid, itong sila'y nagsisikain, nagsisinom, sa panahon pa, yung pangangailangan ng kanilang sarili, ng kanilang pangangatawan, priority nila yun, mga kapatid. Ituloy natin. Bitin. Hindi naman kung paano nangyari sa kaarawan ni Lot. Sila'y nagsikain, ganun din, nung sila'y nagsinom, sila'y nagsibili. At sila'y nagbibili. Ay, may negosyo na ito. Negosyo na, nag-iba ng konti. Sila ay nagtatanim, sila ay nagtayo ng bahay. May pagkakaiba na mga kapatid. Si Pastor, nag-aaral siya ng first watch, second watch, third watch, saka fourth watch. Yung pagbabantay. Nasaan na ba tayo? Nasa huling pagbabantay. Ito mga kapatid, ang unawa ko dito mga kapatid, is not necessary na maganda naman na mag-ipon tayo ng mga pagkain. Pero ibig sabihin, yung ating pananaw sa buhay na ito, dahil nga nasa huling pagbabantay na tayo, ay hindi na sa ating sariling kagustuhan o pangangailangan. Kundi, yung kaharian na hinihintay nila ng mga apostol o mga panahon nila Kristo na parang sa tingin nila ay bababa. Parang makikita nila na nandyan yung karya ng Diyos na bumababa. Pero hindi pala ganun mga kapatid. Pero sa ating panahon, mga kapatid, ano bang magandang patuloy lang, sinuwa, kahit pamandi na gumagawa ng taong 120 years, na patuloy pa rin siya sa buhay, nangangarap pa rin siya, pero walang nakinig mga kapatid sa ating panahon. Talagang ang priority ng tao ay ang kanyang pangangailangan. Hindi ko alam, may mga tanong doon si Pastor Efren na nagsisisi mo kayo, bakit nandito na kayo sa dinar? Dahil yung mga iba, nawalan ng buhay, nawalan ng anumang mga bagay, pero hindi mga kapatid. Ako sa akin mga kapatid, naunawaan ko ito, hindi ganoon pala. Sapagkat mapakain mo, mabigyan mo lahat ng gusto ng katawan na ito, yung sarili mo, napakain mo ng maganda sa restaurant. Sabi na, ano bang magandang restaurant dito sa Pangasinan? Matutina. Subukan nyo na ba? Matutina, mga ganyan. Ano po bang mga nakapunta na ba kayo sa Boracay, mga ganyan, na nag-stay kayo sa isang place na talaga naman yung accommodation, yung lugar maganda, yung mga ganun na kaisipan. Kaya pala palaging sinasabi nila na yung pag-aaral, wala yan, sabi ni Pastor Efren. Wala yan, kasi kung ganito tayo mag-isip na patuloy na mga bagay na ating buhay na ginagalawan mga kapatid, ay baka matutulan tayo sa mga taong sa panahon ni Noah ay continuous na sila'y nangangarap, continuous sila'y nagnegosyo, nagpapatay ng bahay, gumagawa ng ano pa mang bagay, continuous sa buhay na hindi nila binigyang pansin yung salita ng Diyos. At dumating yung oras, si Noah lang at saka sila Lot, yung pamilya niya. Si Lot nga, yung pamilya niya, yung mga ibang pamilya, yung mga lalaki, hindi nga nakasama. Nakakalungkot minsan sa ating pananampalataya na parang hindi 100% yung kasama o pumunta sa kung saan man gusto ng Diyos ay makarating tayo mga kapatid. Kumpleto ba kayo? Puri ng Panginoon. Kung kumpleto kayo na pupunta doon, palakpakan natin ang Panginoon.
Kasi nga, yung mga anak nyo, yung mga nanay nyo, kapatid nyo, hindi mo pwedeng diktahan na kung ano man yung kanilang pananampalataya din, mga kapatid. Mapalad na lang yung mga kabataan na hindi nagbabasa, paniwalang-paniwala sa kanilang mga magulang kasi hindi naintindihan ng salita ng Diyos. Basta paniwala lang. Mas okay yung ganon, di ba, Pastor? Mas okay yung ganon. Basta sama lang sa magulang. Hindi naman naintindihan eh. Importante yung magulang, naintindihan niya. Ganon, mas mahalaga yung ganon. Bakit? Sila, yung anak niyang dalawang babae, sapagkat bata-bata pa naman sila, sumama. Yung dalawang lalaki. And may mga asawa na, napahamak sila, mga kapatid. Kaya sa pag-asawa, mag-ingat kayo. Kasi nabanggit din yung pag-asawa. Kasi continuous yung pag-asawa, baka magkapangasawa kayo ng mali. Ay huhugutin kayo, kagaya ng mga anak ni Lot. Hindi sila nakasama. Kawawa sila, mga kapatid. Buti na lang si Noah. Kumpleto sila. Kaya, ibig sabihin, yung panahon natin, ganun din. Yung huling pagbabantay, pagpupuyat natin, mga kapatid, ganun din. Kung ang iisipin natin, yung mga pagkain na yan, mga pag-inom na yan, mga nagsisibili na yan, mga nagbibili, mga negosyo sa ating kaisipan, may Diyos na gusto tayong iligtas. Hindi ko alam kung paano tayo manampalataya. Hindi ko alam kung paano nyo ibilang yung sarili nyo na may kaharian nga na naghihintay sa atin, mga kapatid. Hindi ko alam. Pero yung mentality na mga bagay na nabibili natin o nasa atin, gusto nating makamtan sa buhay na ito, kung necessary, okay. If it's not necessary, mga kapatid. Pero ako, naiya ako sa sarili ko. Sa totoo lang, Mr. Gay, wala pa kami doon. Dahil sa nandito pa kami. Pero may time talaga, parang ayaw akong payagan ni Sister Lo na pupunta na doon. Gusto pa niya ako dito. Parang ayaw niya akong. Pero we are ready. Reading anytime, mga kapatid. Gusto ko nang masunod din ang kalooban ng Diyos sapagkat nasa huling pagbabantay na po tayo. Huwag niyo nang isipin yung mga pagkain. Ibig sabihin yung pagkain na ipunin nyo. Yung pagkain, ibig sabihin yung gusto ng laman na ito. Huwag niyo nang isipin yun, mga kapatid. Kung manalangin kayo, gumawa kayo na may paglingkod at pagtatapat sa Diyos, kusang darating na lang yun mga bagay na yung mga kapatid. Ngunit, kung tutularan natin yung mga tao sa panahon nila Noah, sila Lot, ayan, ang mga maliwanag yan, mga kapatid. Baka hindi tayo mapasama sa pagliligtas ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Dakilahin siya. Palakpakan natin siya sa araw na ito. Praise God. Purihin ang Panginoon. Kaya isang napapanahong pahayag para sa bawat isa. Amen. Na lahat ng mananampalataya ay hinihintay ang kaharian ng Diyos. Amen. At ang kaharian ng Diyos ay mahayag ayon sa pagkakasulat ng banal na kasulatan. Sabi niya, hindi siya bababa na magpapakita sa inyo. Amen. Hindi siya bababa na magpapakita. Dahil ang Diyos na kumikilos sa bawat isa, mula pa nung simula na tayo ay manampalataya, doon niya sinimulang itinatatag ang kanyang kaharian. Amen. Kaya sabi nga niya, ang kaharian ng Diyos, pag may nagsabi, naroon, narito, huwag ninyong paniwalaan. Amen. Nandun sa ganitong lugar. Sa atin naman, di naman natin i-declare na naroon na. Amen. Ang hinahayag natin doon, yun ang lugar na itinakda ng Diyos, na inihahanda ng Diyos. Hindi pa doon ang Diyos mismo. Amen. Pero ang pagkilos ng Panginoon ay
nandun na. Ang pagkilos ng Espiritu ng Panginoon ay nandun na. Which is, may significance sa ituturo ko mamaya. You know that your body is the temple of the Holy Ghost. Ang sabi niya doon, walang Espiritu. Hindi lang Diyos. Amen. Hindi lang Diyos. Kaya, may nasubukan na sa ganung pangyayari. Sabi niya, andito na ang kaharian ng Diyos. Akin ang inyong buhay, akin ang Pilipinas, akin ang mundo, akin ang universe. Ano nangyari? Hindi sa ganong pamamaraan ang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay mahayag na lamang na mauunawaan mo na nagsisimula na sa iyong sarili. Amen? Hindi lang sa isa, sa atin lahat dapat mahayag ang kaharian ng Diyos. Dahil kung sa isa mahayag na nasa kanya ang kaharian ng Diyos, talagang sasabihin niya, narito na ang kaharian ng Diyos. Pero hindi ganun eh. Ang pagpapahayag ng banal na kasulatan, it will be revealed unto us, to each and every one na sa atin ay nagsisimula na o kumikilos na o kumbaga ano ba sabihin, na-establish na ang kaharian ng Diyos. Hindi lang sa isang tao, amen, kundi sa ating lahat. Amen? At ang nakakaramdam na ang kaharian ng Diyos ay nasa loob niya, amen, sila yung mga inuudyokan ng Espiritu. Amen? Inuudyokan ng Espiritu. At ginagabayan ng Panginoon upang, sabi ng Biblia, sabi ng ating Panginoon sa Kristo, upang kung nasaan ako ay lumuon sa iyo. Amen? Upang pupunta ako sa isang lugar, pahayag ko yun. John 14 na, tingnan natin, verse 3. 14, 1-4. Kung ako'y pumaroon ay kayo may pagganda ng kalalagyan ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon kayo naman ay lumuon. Kaya sabi nga niya, mararamdaman mo sa sarili mo na sa iyo ini-establish ng Diyos na ikaw ay bahagi ng kanyang kaharian. Mararamdaman mo yun sa sarili mo. Amen? At kung mararamdaman mo yun sa sarili mo, ang sabi niya, tatanggapin ko kayo sa aking sarili. Amen? Tatanggapin ko ng Diyos. Eh, kung hindi pa maramdaman, mabigat sa iyo ang kalooban na maghanda o mabigat sa iyong kalooban na magpatayo ng bahay. Kasi hindi mo pa nararamdaman ang kaharian ng Diyos. Amen. Pero alam ko naman sa bawat ang Santa Maria Church, ang San Jacinto Church, alam ko naman hilog na kayo sa turo. Amen? Alam nyo na ang aral, alam nyo na ang turo, alam nyo na ang pahayag sa mga bagay na ito. Alam na natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Ngayon, mayroon bang mga hadlang? So yun yung ating pakikipagbaka sa pananampalataya. Yun ang ating pakikipagbaka sa pananampalataya. Ngayon, gawin natin ang anumang paraan para tayo magtagumpay. Hilingin natin sa Panginoon kung ano ang nararapat sa bawat isa. At upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay lumuon. 4. At kung saan ako paroroon, okay, ay nalalaman ninyo ang daan. Amen? Malalaman ninyo kung saan. Ituturo sa atin ng Panginoon. Ituturo sa atin ang Espiritu ng Panginoon. Amen? Dadalhin tayo
ng Panginoon sa lugar na yun through the guidance of His Spirit. Amen? At ang pinakamaganda ron ay yung udyok ng Espiritu Santo sa iyong kalooban. Amen? Na talagang nais mo na, nasa mo na mababilang doon sa mga tinatawag na pinili ng Diyos. Tinatawag na pinili ng Diyos. Kaya sa mga bagay na ito, doon natin ipinapahayag na ang kaharian ng Diyos ay nasa loob natin sa pamagitan ng mga banal na kasulatan na naituro sa atin, sa pamagitan ng banal na kasulatan na ipinapahayag sa atin. Inikilos tayo ng Panginoon. Sa pamagitan nun, itinutuwid tayo ng Diyos sa pamagitan ng ating kaisipan. Itinutuwid ng Diyos kung paano tayo mag-isip. Itinutuwid ng Diyos kung paano tayo maging sa panalangin. Tinuruan tayo ng Diyos ano ang dapat natin ipanalangin. Amen? Tinuruan tayo ng Diyos kung ano ang dapat nating maging pamumuhay na ayon sa pananampalataya. Sabi ng banal na kasulatan, kayo ay nagsisidaing, ngunit hindi kayo nagsisitanggap sapagkat hindi kayo marunong manalangin. Amen? Baka lagi na lang natin hinihingi sa Panginoon, blessing, blessing, blessing. Pero sinasabi mo, ibinubuka mong bibig mo na blessing ay para bang iba sa yung sinasabi mo, iba sa nasa loob mo. Amen? Let's say, blessing. Kasi ang Panginoon naman, pag magbigay siya ng blessing, which is good for you, amen, kung ano ang nakabubuti at kung ano ang sapat para sa iyo. Minsan mukhang bibig natin blessing na mula sa Diyos, pero iniisip natin beyond our conception. Amen? Na magkaroon ka ng malaking bahay, okay din naman siguro magkaroon ka ng magkaroon ka ng maging pagmamay-ari ka ng isang malaking kampanya. Amen. Yun siguro ay hindi na ayon sa isang mananampalataya. Pero pwede rin naman, if you can control yourself, kung pwede mong kaya mong yung tawag nito, kasi may mga pakikipagbaka tayo sa ating sarili, may mga pakikipagbaka tayo sa ating kaisipan. Kung kaya mong talunin ang iyong sarili, ang iyong kaisipan ayon sa kalooban ng Diyos, ang Diyos na ang magpapala sa iyo kung ano ang nararapat. Pero kung hilingin mo maging mayaman ka, kagaya ng isang maging pagmamayari ng isang kumpanya, o maging kasigyaman ka ng Bill Gates, maging kasigyaman ka ni Elon Musk. Amen. Pero magiging taliwas yun sa salita ng Diyos o sa salita ng ating Panginoong Kristo. Kasi nga, na-discern ng Diyos o ng ating Panginoong Kristo ang puso ng tao. Sabi nga niya, mahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Gusto niyo pang yumaman? Pwede lang siguro maging mayaman beyond our control. Kaya mong kontrolin sa iyong sarili. Kaya mong kontrolin sa iyong kaisipan. Amen. Pero kung yumaman ka na ang salapin ang nagkukontrol sa iyo, mahirap na. Ang Biblia mismo nagsabi, mahirap ang isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Mas
madali pa sa isang pamilyo ang pumasok. Saan? Mabutas ng karayo. Imposible, no? Imposible. Pero ngayon, imposible na. Kasi yung karayo, at mayroong sinulid. Ano tatak ng sinulid? Normal. At diba, mayroong sinulid na kabilang tatak. Pwede. Pero mahirap pa rin, di ba? Ayaw mo siya. Tutuloy mo siya. Mahirap pa rin. Hindi ganun kadali. Mas mahirap pa kung talagang kamilyo. Di ba? Symbolika lang ito na talagang mahirap. Kaya, sabi ng Biblia pa rin, alamin ninyo kung ano hinihingi nyo sa Panginoon. Baka yung hinihingi ninyo ay makapagpapahamak sa inyo, hindi bibigyan ng Diyos. We are living according to the will of the Lord. Amen? At yun naman ang ating naging panata na sa Diyos. Kalooban ng Diyos ang mangyari. Hindi ang ating sarili. Unahin na lamang natin ang katuwiran at ang kaharian ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun na lang, yun tayo. Sa salita ng Diyos, hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos. Hanapin mo muna ang katuwiran ng Diyos. Ipamuhay mo. Amen? Ipamuhay mo. At kung nalugod ang Diyos sa iyo, magbubukas naman ang pintuan ng langit ng pagpapala para sa iyo. Ang Diyos ang gagawa. Ang Diyos ang magpapala para sa atin. At ang pagpapalang yun ay sapat-sapat para sa iyo. Ang pagpapalang yun ay hindi makapagdadala sa iyo sa kapanganakan. Amen. At yun ang kalooban ng Diyos sa atin. Gawin natin kung ano ang ayon sa katuwiran, ayon sa salita ng Diyos, at ang ating pagsunod na wala makita ng Panginoon. Ngayon, sa pagbabantay natin ito, mayroong una, ikalawa, ikatlo. Amen. At ngayon ay nasa ikaapat mo. Sa ikaapat na pagbabantay ay kailangan talagang lagi tayong gising. Amen. Laging gising. Bawal ang umidlip. Bawal ang matulog. Amen. Kasi yung mga umidlip o natulog, sabihin na natin, nakalimot kunti sa pananampalataya. Nakalimot sa kanyang paglilingkod. Yun yung mga nakalimot. At mayroong pangyayari yan. Literally. Amen. Nakita ng Panginoon ang mga alagad. Nanalangin siya sa Garden of Gethsemane. Talagang tulo panalangin ng Panginoon. Yung pawis niya, talagang kagat na. Tapos siya manalangin, pumunta siya sa kanyang mga alagad. Ano ang ginawa ng mga alagad? Tulog. Napagod din eh. Amen. Napagod. Pero ang sabi ng Panginoon, ano ang ginagawa ninyo? Sabi niya, nakapuyat kayo. Amen. First watch, second watch, third watch, pwede pa siguro mapaidlip. Amen. At ang Panginoon ay gigisip sa atin kung tayo nararapat sa Kanya. Pero sa ikaapat na pagbabantay, hindi, wala nang kuwang ang kampo, wala nang kuwang ang tisod, wala nang daan ang amang bagay. 1 Corinthians 16:13, sabi na rito, 16:13, magsipag-ingat kayo, mga pakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mga pakalalaki, kayo'y mga pakalakas. Amen. Kayo'y mga pakalalaki, mga babae, hindi kayo rodyo ka ng pakalalaki. Para bang, kasi nga, ang image ng lalaki, malakas. Ang image ng lalaki ay sila yung namumuna. So, stand firm, gaya ng lalaki. Sa pananampalataya naman, walang lalaki, walang babae, walang Hudyo, Grego, walang Hintil, walang Israel. Tayo ay magpakalakas at magpakatibay sa ating pananampalataya.
Amen. Huwag na natin bigyan daan ang kahinaan. Amen. Siguro, i-demonstrate na natin yon. Kaya sinabing lalaki kasi mas mahina ang babae kaysa sa lalaki. Amen. Kaya sinabi niya, mga pagkalalaki kayo, palakasin natin ang ating pananampalataya. Ang mahinang pananampalataya ay magpakalakas sapagkat ang pakikipagbaka natin ng gusto ay narito na sa bandang huli. Amen. Pagpuyat ka pa naman ng hanggang umaga, ay between 3 to 6, nandiyan talaga yung mata mo. Gusto nang bumigay. Pero magpakalakas tayo at magpakatibay sa ating pananampalataya. Sapagkat ang kaarawan ng anak ng tao, walang iba ang ating Panginoon Kristo. Amen, ay malapit na. Okay, for updates, ano mga updates niyo patungkol sa mga nangyayari? Amen, lumalala ang giyera sa Israel. Amen, Lebanon ngayon ang pinupuntirya. Talagang pinupubos na rin ang Lebanon. Talagang wala. Hindi talaga paawat ang Israel. Hindi paawat ang Israel. Kaya, mismo na si Pope Francis, sino yung papa ng mga, sino yung papa ngayon? Papa nila? Pope Francis? Hindi ko nagkabisado. Siya ba? Amen. Ako baka, nag-aaral na rin siya na kinukundina niya yung pag-atake ng Israel sa Lebanon. And then, inuudyukan niya ang UN na kung maaari, patigilin na ang Israel. Ayaw paawat kasi ng Israel. Magkakaroon lamang ng kapayapaan sa Middle East, sa Israel, through peace treaty. Amen? Tingnan natin ano mga susunod na kabanata. Siyang ayon sa banal na kasulatan ay mangyayari. Amen? So, tayo na naturuan ng salita ng Diyos, nasa atin ang kaharian ng Diyos, sapagkat darating ang panahon, amen, na sa atin magsisimula ang theocracy. Kaya dapat alam ninyo ang salita ng Diyos, alam natin ang katuwiran ng Diyos, alam natin ang batas ng Diyos. Amen? Sapagkat yun ang government, God's governance. Yung salita niya mismo. Ipamuhay natin, ipairan natin, at yan ang mangyayari. Amen? Hanggang sabi na tayo ay tanggapin ng Diyos sa kanyang sarili. Amen? Sa kanyang sariling kaharian. And I will say, welcome to the government of Christ. Amen? Government of Christ. Diyos pa rin. Hindi pa rin natin inaayos ang Diyos. Maalis ang pangalan yan. Gospel of Christ. Maalis ang pangalan yan. Pero tayo ay dinadala ng Diyos ayon sa kanyang pamamahala. The government of Christ. Amen. Ito ang ating paniniwala. Ito ang ating sinasampalatayan ayon sa pahayag ng banal na kasulatan. Amen. Doon, ito yung ibinigay sa atin ng Diyos na pagbabago. Bawat panahon, may pagbabagong ginagawa sa atin ng Diyos. Bawat pagsubok, binabago tayo. Amen. Mas pinapalakas tayo. And sometimes, yung unawa sa salita ng Diyos ay mas nagiging malalim. Amen. Naranasan niyo ba yan? Nung ang church ay nasa pagsubok, grabe. Amen. Yung ating paniniwala mas lalong tumitibay. Yung ating pag-unawa sa salita ng Diyos ay mas lumalalim. Amen. Kaya mapalad ang sinuman na sa pananampalataya ay hindi tumapalito, hindi bagos nakikipagbaka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Amen. Uli ng Panginoon. Kaya tayo po'y lumulog sa Panginoon. Okay natin.
Ang Holy Spirit ay Amen. Salamat tayo sa Diyos. Ilang Diyos, mga pangyarihan sa lahat. Nagpapakababa kami sa iyong harapan. Ikaw, napakapangyarihan sa lahat. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I pray. Come with thy strength and thy power. Inanyahan namin ang Santong Espiritu na kumilos sa amin. Sapagkat ang dulot ng iyong Santong Espiritu ay kalakasan at tibayan para sa bawat isa. Ang dulot ng iyong Santong Espiritu na sumasa amin ay nararamdaman namin ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig mo, Panginoon, basta amin na inialay mo. At hanggang sa ngayon, ang siyang nananaig. At siya rin namin sinisikap na ipamuhay upang ikaw, Panginoon, ay magkaroon ng karugulan sa bawat isa. Upang kami sa aming mga sarili ay maging hayag sa iyong harapan. That we want to be more like you, God. Na kung paano ipinahayag mo at ipinadadama mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ipinakita mo sa amin kung anong dakilang pag-ibig ang dapat namin ipamuhay. Ay narito siya namin sinisikap, Panginoon, upang maipakita sa iyo na sinusunod namin ang iyong mga hakbang. Binigay mo ang iyong sarili upang kami ay mga ligtas. Binigay mo ang iyong buhay upang kami ay magkaroon ng buhay. Isang dakilang pag-ibig. Ngunit ngayon, narito kami na nagpapakababa sa iyong harapan. Gabayan mo kami sa aming paglilingkod na ito, sa aming mga paglalakbay na ito, sa aming pananampalataya. Nawa ay makaparoon kami sa daan, sa tamang daan, at dalhin kami kung saan ka naroon at kung saan ka paroon, upang kami ay huwag manigaw at kami, O Diyos, ay makasunod sa iyo ng iyong mga salita ang siya namin nagiging pamantayan sa lahat ng mga bagay na ito. Kaya Panginoong Jesus, sa iyong kadakilaan, kami ay lumuluwag namin. Salamat po sa pagpili mo sa nahayag sa amin ng iyong kaharian. At ituro mo sa amin ang lahat ng mga bagay na ito upang sa pagdating ng mga bagay na kabagabagan sa sanlibutan ay mayroon kaming kapanatagan, sapagkat ang iyong salita ang siya naming pinahintulutang mangyari. Na ikaw mismo nagsabi ng iglesia mo
ay magtatagumpay at hindi mananay kahit ang pintuan ng Hades, kahit ang kasamaan, sapagkat pinagtatagumpay mo kami sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat po, Panginoon. Sa biyayang ito na patuloy na dumadaloy sa amin, iyong kagandahang loob na mananatili magpakailanman. Panginoon, siyasat namin ang aming mga sarili na mayroong mga kakulangan. Kaya nawa kami, Diyos, ay patuloy mong linisin sa pamagitan ng iyong mga salita. Ituwid kami, Panginoon, ayon sa iyong kagandahan. Turuan mo kaming manalangin na nararapat sa panahon at kung ano ang aming mga pangailangan. Panginoon Jesus, ay pagpalang nawa upang ang aming pagsunod sa iyong ebanghelyo ay mas maging magaan ayon sa iyong paggabay sa amin. Panginoon, palayain mo kami sa mga kahirapan. Palayain mo kami sa aming mga pagkakautang. Palayain mo kami, Panginoon, sa mga karamdaman. Palayain mo kami mula sa mga kasalanan at kasamaan sa sanlibutan kami, upang mahayag ang katuwiran mo sa amin at makita nila ang iyong kaharian ay nasa aming mga kalooban na aming pinamumuhay at siyang nakahayag. Siyang ilaw ng sanlibutan na sa aming Panginoon ay nakikita ng sanlibutan. Salamat po, Diyos, sa biyayang po. Salamat po sa patuloy na paggabay mo sa amin, mga pag-iingat at sa mga pagpapalang ito na aming tinatanggap mula sa iyong magandang loob. Salamat po sa biyaya. Salamat sa iyong Santong Espiritu na patuloy na Diyos. Salamat sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord.